Hello everyone! So, I've been using yung Dr. Alvin set number 5. Ito po yung pinakamatapang sa palagay ko. Pakita ko na lang din sa inyo dito. Okay, gulo ng paligid. Yung pinaka-set. Okay, so may toner, may rejuvenating cream, kung matatawag natin rejuvenating cream. And I have here a sunblock. Yung isa kasi nito, which is yung kasama sa pinaka binili ko na set, is paubos na siya, kaya kailangan natin ng backup. Nakita ko sa inyo yung update. Attach ko dito yung before and after using for 2 weeks, no? For 2 weeks. Again, matapang po itong rejuvenating set na to. Kaya attach ko dito yung video kung ano yung mga masasabi ko about this set, kung paano siya mas magagamit ng tama, no? Mas maiiwasan yung mga mali na ginagawa natin, no? The usual na ginagawa natin sa paggamit ng rejuvenating set. Kasi ito nga set na to is yung pinaka sa lahat ng mga rejuvenating sets na nagamit ko, yung pinaka matapang talaga everyone. So attach natin dito. Anyway, this is my 2 weeks skin using the Dr. Alvin Rejuvenating Set. Stay safe everybody, no? Kasi kabi-kabila ang lindol. It's October 2025 and I'm praying for everyone's safety. Especially dito sa Metro Manila, no? Keep praying lang po tayo sa bawat isa. So, the video po, attach po natin dito yan. God bless everyone! So, kakaligo lang natin everyone. Hindi pa ako gumagamit nitong Dr. Alvin set number 5. Walang ilaw. Wala akong ginagamit na ilaw ngayon. Kahit yung ilaw sa bahay, hindi. So, actually, it's been 2 weeks of using this brand. And yes, nag-stop muna ako sa paggamit ko ng product ng Pond's. Kasi, yung hormonal acne ko talaga, as in, hindi ko siya na-control using Pond's. Okay? So, talagang hindi man siya mayat-maya, pero in a week talagang may lalabas at lalabas na bago. Nahihirapan akong matanggal yung mga dark spots na pinagtubuan ng tagihawat. I think yun yung isa sa pinakamahirap. So, yung pinakahuling tumubo sa akin is this. Ginamitan ko na siya ng Dr. Alvin set number 5. And ngayon, papakita ko sa inyo dito yung yung pinakalaman po ng Dr. Alvin. So, before anything else, syempre, I have soap na gamit na. Nasa CR na yan siya. But, I'm using yung pinaka-soap nila kasi before gumagamit ako ng set, hinihiwalay ko yung sabon. So, I usually gumagamit ako ng separate na soap. But this time, dahil kailangan ko talagang gamitin tong rejuvenating set na to, I make sure na even yung soap nila is ginagamit ko. But anyway, bagong dating sa akin to, I bought another 3 soaps, no, from Dr. Alvin, and this is yung pinaka-itsura niya. Okay, so may sabon na ako nasa CR9, hindi ko na siya makukuha for you everybody. And after nyan, okay, so may instruction po. Very, very strict tayo sa pagsunod ng instruction na kasama, especially sa set number 5. Kasi yung set number 5 is, ito of all the rejuvenating sets ni Dr. Alvin, ito yung pinakamatapang talaga. At yes, talaga masasabi kong matapang siya. I will attach here video after 1 day of using this rejuvenating set, no? Nag-peel na siya the following day. So, ganun siya katapang, ganun siya kailangan na masunod yung instruction. But now, since it's been 2 weeks of using this, attach natin dito yung instruction. Very masunurin ako this time kasi ang tagal ko na rin gumamit ng Rejuve set and ayoko masira yung balat ko syempre of using, new sets sa face, especially kapag ganito katapang. Anyway, I've used Dr. Alvin ever since nung lumabas siya. I mean, like, isa ako dun sa user ng Dr. Alvin nung pinakaunang-unang lumabas siya. So, ngayon, bumalik ako dito because yung hormonal acne ko, napapansin ko talaga na as in, ewan ko ba kung kailan nag 40 plus na tayo, saka tayo tinaghihawat.
Ito po yung gagamitin natin na pinaka-toner. This is actually yung kanilang, ano tawag dyan? Toner na pinakamatapang, everyone. So, this is how it looks like. Ayan siya. So, wala pa ako anything on my face. So, I'm about to apply. Kakaligo ko lang, kakablower ko. Ngayon, usually, ginagamit ko to during night time. But ngayon, gagamitin ko siya because pwede ko na rin siyang gamitin thrice a week. So, ang gagawin natin is Tuesday, Thursday, and Friday using this set, everyone. So, since nakapagsabon na tayo kanina, at gagamit ako ng toner, ayan. Matapang to, totoo. Matapang yan siya, kaya make sure na konti lang yung malalagay natin. Pero alam niyo, nagustuhan ko dito, yung tagihawat mo, napabait niya. Oo, napabait niya talaga siya. Actually, dapat dampi-dampi lang dito mga girls kasi hindi talaga siya friendly sa face natin, ha? Hindi siya katulad ng ibang rejuvenating toner na sige lang yung, diba, kuskus dito, kuskus doon. So, hindi siya ganun. After nitong ating toner, gumagamit ako actually kasi, as you can see, ito kasi isa paubos na. Kaya meron akong backup, no? I have a new sunscreen. This is 50 PA+++. Yung sinasabi dito is, this is actually broad spectrum. So, with very high protection daw siya. Very high. So, okay. So, during daytime, ako po is naka-sombrero, naka-face mask, naka-salamin, as in covered ang mukha ko. Bakit? Number 1, exposed ako sa araw at nakapayong pa ako niyan. Exposed ako sa araw, which means like, as in exposed ako sa araw. Okay? Lumalabas ako, naghahatid ako sa school, and nanghaling tapat po yun. At nung una, takot ako syempre because alam ko na baka mangitim ang mukha ko kapag nagre-rejuvenating set. So, ang pinaka-tip ko sa inyo, you can use yung sombrero, mag-face mask kayo, as in mata lang yung kita, and make sure na nakapayong kayo, okay? Kasi ang alam ko na hindi masyadong safe using rejuvenating set is yung first 2 weeks of using this, since andoon yung pamamalat ng mukha natin, at possible na kapag maarawan, ma-expose tayo sa init, sa sun, is magkaroon tayo ng melasma, which is yun po yung iniiwasan natin using rejuvenating sets. So, that's one tip na pwede ko i-share sa inyo. At make sure na gumagamit tayo ng sunblock kasi very important yan sa paglabas-labas natin. Ayan siya. Ang bango nito, amoy pabango siya. Very malakas tong makabalik ng Pasko nung kabataan natin. Yung mga tipong bata pa tayo, tas namamasko lang tayo, ganyan, nangangaroling tayo. Ganun yung scent nito. Okay. And as you can see, as kung na-observe nyo, napansin kilikili ko, kung na-observe nyo, siya, tawag dito, nung nag-apply ako ng toner, hindi ko tinatamaan yung mata ko. Before, talaga namang dampi ako dyan sa mata ko, but I learned na hindi dapat because, tawag dyan, kapag ginawa natin yun, ay nako naman talaga. Okay, doon yata nag-start yung wrinkles ko before. So, ito po yung pang day routine natin. Ayan siya. Plus the sabon. At isa palang tip ko, kapag gumagamit tayo ng sabon, make sure na as much as yung pinakamabilis na pag a-apply natin ng sabon sa mukha. Kasi ako, nung nagpipil na siya, mahapdi na siya. At nung nagpil na siya,
the first week ko talaga nag-feel na siya, halos hindi ko siya ginamit, itong set na to. As mentioned, meron po tayong instruction dyan na kailangan natin sundin. Kailangan natin sundin. Kahit na gustong-gusto nating mapabilis yung pagpipil natin, hindi po. We need to follow instruction kasi ito po is ang alam ko talaga, it's really gamot para sa mga tagihawat natin, gamot para dun sa mga problema natin sa mukha. And kung hindi natin susundin yung gamot, pwede siyang mas mapapasama at maging negative or hindi mas maging maganda yung makukuha nating result using this brand. Again, Dr. Alvin is for me, a high brand na makakonsider ko kasi I already used this one. As I've mentioned kanina, matagal na rin namang panahon na ko na siyang kilala at nagamit. And ginamit ko lang siya ulit kasi na-miss ko lang din naman yung pinaka-effect niya sa skin natin. So, after applying sunblock po, yan, mas dewy yung kanyang lapat sa balat. So, hindi siya yung katulad ng ibang sunblock kasama sa mga rejuvenating sets na kapag in-apply mo, ang hirap niyang i-apply kasi, ano mo yun, yung higit na higit yung balat mo, which cause wrinkles, di ba? So, ayun. And then, kapag nighttime naman, ito lang po yung ipapalit natin doon sa sunblock cream natin. This one is, I think, talagang isa to sa mabilis makapag-peel, no? So, basta po, again, ang pinaka-warning natin dito is we really need to follow instruction. That's for us, for our own good. Ayan, sa balat natin. At saka para hindi tayo masyadong mag-worry-worry ganon. Kasi possible nga na yung iba, kaya nagkakaroon ng mga melasma sa skin is because they really don't follow instruction. Kasi talaga namang gusto mong mabilis yung effect sa atin, diba? Pero hindi siya magandang madaliin kasi meron talagang right time for everyone, for every situation. Tulad sa skin natin. Ayan siya. So, again, this is my second week using Dr. Alvin. At, ayun po, if may mga concerns tayo, you can just comment dyan sa ating comment section, everybody. At, maraming set available again sa Dr. Alvin. I just choose set number 5 kasi akala ko kayang-kaya ko siya. Pero admittedly, sobrang tapang niya. To the point na nung unang linggo, gusto ko nang mag-quit. Gusto ko na siyang i-stop. But, ang ginawa ko is really, kung hindi na kaya, then don't use. Kung hindi kaya for this week, wag mo na siyang gamitin. Or, sabon na lang muna. And then, pinakamabilis, no? And then, yung sunblock. Yun lang. But, ayun, ngayon, I am really happy with what I'm seeing doon sa kanyang result in a span of 2 weeks again. So, yun po, babalik po ako after siguro another week or 2 para bigyan kayo ng update and if okay na okay ba na gamitin si Dr. Alvin. Yan lang muna for today's video. Again, I want to remind everyone to please continue praying for our country. Hindi lang ang ating bansa, maging sa buong mundo. Things are happening so fast. Alam niyo po, if you only read Matthew 24, no, I want to share this to everyone. As a believer, no, ng ating Panginoon, we can really say na yung mga nangyayari ngayon, just in time. Matthew 24, ito is talagang na-prophesy ng matagal na panahon na. And akala ko noon, matagal pa mangyayari to. So, hindi ko rin din ina-expect na these things will happen this fast, no? Sa panahon natin, sa panahon ko. Kasi noon, nababasa ko lang to sa Bible. Noon, napapakinggan ko lang to sa nanay ko, sa mga magulang ko. At ngayon, nawala na sila pareho. Yung parents ko, kinuha na para sa Panginoon. Then, these things are really happening. Kaya, parang naiisip ko, na things will never be the same again. Hindi na po babalik ang ating buhay sa katulad noon, no? Noong mga panahon na tayo bata pa, the people are very innocent, mabubuting tao, mabubuting puso ng tao. But nowadays, as you can see yung ating paligid,
It's really different at etong mga panahon na to, all we can do is to pray and to surrender everything to the Lord and to prepare our life, no? Yung ating buhay for eternity. Kasi itong buhay natin na to is only temporary, no? Sa ayaw at sa gusto natin, itong buhay na to, lilisanin din talaga natin to. And ang pinaka-important is yung ating relasyon sa ating Panginoon. At repentance is talagang kailangan na yan. We do not know kung kailan mangyayari itong mga bagay na mention na sa Bible, no? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoon. Pero ang pinaka-importante dito sa lahat is yung pananampalataya natin sa Lord at yung pag-ibig natin sa Kanya. Gawin natin yung dinidesire ng Lord sa bawat isa para sa atin, no? We have a mission to do, no? Hindi lang tayo nag-exist sa mundong ito para ipanganak, no? Lumaki, mag-asawa, magpamilya at mamatay. No, hindi yun ang purpose natin dito. Our life, I believe, is eternal. And pag sinabing eternal, really God has prepared a place for all of us, no, na talagang nananampalataya sa ating Panginoon and naniniwala sa kanyang kabutihan, no. The Lord is preparing for everyone kung ano yung pinakamainam at pinakamaganda sa atin. So let's keep on trusting the Lord and let's keep on giving everything to God, no? Surrendering our life, no, our spirituality, our family to Him, and mag-stay focused din tayo dun sa plano ng Panginoon. We are still alive because we still have a purpose. We are still alive because we can do much more for the Lord, no? Hindi lang yung para sa atin, for our own interest, para sa comfort natin, no? Hindi lang para mag-exist sa mundong ito. We have a purpose. And let's pray for each and every one of us. Let's continue to pray also na ipakita sa atin ng Panginoon yung purpose natin, why still we are here, no? Sa mundong ating ginagalawan. Ayun lang, and thank you everybody. I hope that you're all safe and keep praying for each and every one of us, no? At tulungan tayo ng Panginoon sa mga hard times ng buhay natin ngayon. Kabi-kabilang earthquake, kabi-kabilang gera, kabi-kabilang sakit, karamdaman, kabi-kabilang sitwasyon na hindi natin gusto at inaasahan at nangyayari. Bigyan natin ulit ito lahat sa ating Panginoon. Have a blessed day everyone. Stay safe po. God bless.